Sa last na video ko nga ay sinabi ko kung magkano nga ba ang pwedeng sahurin ng nurse o nursing assistant dito sa Germany kung kayo ay dito magtatrabaho. Pero kung gusto niyo namang magtrabaho dito at hindi kayo sa medical field, eto naman ang minimum wage earner dito. Kayo na ang bahalang mag-compute kung kayo ay magtatrabaho ng 8 hours and more or less 22 days per month. Huwag niyo munang isipin yung tax at kung ano-ano pa bang mga deduction. Kung kayo naman ay nakapag-decide na at gusto niyo talagang magtrabaho dito, ay pwede niyo nang simulan ang journey niyo papunta ng Germany. By the way, kaya ko nga pala bino-voice over tong video na to ay dahil hindi nag-work yung microphone ko. Ang pinaka-best way para malaman mo kung paano nga ba sisimulan ang journey mo ay tignan mo muna kung ikaw nga ba ay financially capable o hindi para magpunta dito. Kung ikaw ay financially capable at willing ka namang mag-DIY, ay pwede kang mag-apply ng sarili mong visa at ikaw na mag-process ng lahat. Ikaw na rin ang gagastos ng lahat hanggang sa pagpunta dito at pagbili ng ticket. Kung ikaw naman ay hindi financially capable at ayaw mo naman na ikaw ang mag-process ng lahat, ay pwede kang kumuha ng ahensya. Ang pinaka-importante lang sa lahat ay i-check mo kung ang ahensya ba na nakita mo ay legit ba o rehistrado. Ang step 2 naman ay nakadepende kung ano ang napili mong desisyon. Halimbawa na lang ay napili mong ikaw magpa-provide para sa sarili mo at gagastos para sa sarili mo, ay pwede mo nang puntahan tong link na ibibigay ko. Tignan mo kung ano nga ba yung visa na akma para sa'yo. Kung naman napagdesisyonan mo na kukuha ka ng agency, ay sila na mismo magsasabi kung ano nga ba ang next step na gagawin mo. Pero sa parehong ito, kumuha ka man ng agency o ikaw ang magbayad sa lahat at mag-process ng lahat, ang pinakamahalaga talaga dyan ay ang German language course at malamang sa malamang yan ang unang step na kailangan mong simulan. Dahil ang pagkuha ng German language certificate ay hindi mabilis. Pwedeng 6 months, pwede din namang up to 2 years. Kung gusto niyo namang malaman ang mga iba't ibang visa papunta ng Germany at ang mga ibig sabihin nito at kung para saan ito, ay gagawa na lang ako ng separate na video para doon. Kung tungkol naman sa ahensya ay wala talaga akong maisasuggest na legit na agency sa inyo. Pero basta pag may nakita kayong ahensya ay tignan nyo kaagad kung ito ba ay legit. Ibibigay ko yung link kung paano nyo ba match-check. Kung interested kayong malaman kung anong agency ko nung nagpunta ako dito sa Germany, ay willing naman akong i-share yun. Basta mag-comment lang kayo or mag-message at isi-send ko yun sa inyo. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and follow. Ciao!